Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So kahapon, ilalabas na po ni Raisa May Dizon yung naging selfie po nila ni Jacob nang sila po ay mag-date sa labas ng studio po ng Itbulaga araw po ng Sabado pagkatapos yan ng programa po nila. So ito po mga Kadabarkads yung selfie nila at makikita nga dito na kapwa masaya, kinikilig silang dalawa. Isang patunay na kaya ito mga Kadabarkads para masabing araw-araw tayong may dapat abangan sa kanila? Well, yan yung dapat nating abangan sa Itbulaga. At since super viral nga po yung naging episode araw po ng Sabado, February 21, 2026, syempre mga Kadabarkads, maraming televiewers ang nanood dito nung Sabado. At pumalo talaga sa 53 total odds ang nakuha po ng Itbulaga. Sa GAP 1 pa lang 11, GAP 2 12, GAP 3 10, GAP 4 10, at may GAP 5 pa mga Kadabarkads, total of 53 ads. Ganyan po ka-viral ang Itbulaga kahapon. Talagang tinutukan ng sambayanang Pilipino. Samantalang inilabas naman ni Jerome Ibardome ang isa sa mga video na ganap niya dito po sa Malbar, Batangas. So sa video na to, kinanta niya po ang There's Always Me at lubos nga po ang kanyang pasasalamat dahil nakasama niya din po dito mga Kadabarkads si David Young. So hindi po maipagkakaila mga Kadabarkads na talaga namang ayaw na pong bitawan ni Sir RJ Jacinto si Jerome Ibardome dahil malakas talaga siya sa masa. Ayon nga po sa RJ Bistro, the trio meets up tonight. RJ, Jerome Ibardome, and David Young, do you know where they are in Batangas? Sobrang successful nga po ng event na yan at marami po ang nagpapasalamat kay RJ Jacinto dahil talaga namang hindi niya po binibitawan at sinusuportahan niya lang si Jerome Ibardome. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa pagsuporta po ng buong Soto family mga Kadabarkads dito po sa celebration ng 80th anniversary ng South Pacific na kung saan kabilang dito sa nag-perform si Shara Soto. Makikita natin dyan ang mga anak ni Bossing Vic Soto, mga kapatid, syempre, suportado po kay Shara Soto. Samantalang congratulations naman sa mga Dabarkads natin na nakuha ang another endorsement. Walang iba kundi po ang Alaska. So nung nakaraan, pinakita po ni Jody Ann Santos ang naging shoot ng commercial ng kanyang anak para po yan dito sa Alaska Fruity. Parang bagong brand ata to mga Kadabarkads ng Alaska at makikita natin dyan yung pagsuporta ni Jody Ann Santos sa kanyang anak. Tunay nga pong mabenta ang mga Dabarkads natin sa mga malalaking advertisers. Congratulations! Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Boss Joey De Leon. So meron tayong nabasang statement mga Kadabarkads tungkol po kay Boss Joey sa mga naghahanap po sa kanya. Ito na po ang kasagutan. Sa mga naghahanap kay JDL sa even ito mga nakaraan sa live ng Itbulaga, on vacation po siya. Pahinga ng ilang araw, wala namang sakit si JDL. Pahinga lang talaga siya kasi alam niya naman ang seniors. Kailangan din ng rest doon pa lang. So nakikita natin siya sa EV, thankful na tayo kasi pinipilit nilang magpasaya kahit ika-ika na sa paglakad. Balang araw mapapalitan na sila ng jowa Pao kaya i-enjoy natin ang moment na buong buo pa ang TBJ sa Itbulaga. Kaya sa mga nag-aalala sa kanya, relax, it's just break para mag-recharge. Wala pang statement na nilalabas JDL na siya mismo ang nag-type kaya tigil-tigilan natin ang pag-issue kaloka.
So yes, wala pa pong inilalabas na statement si Boss Joey De Leon mga kadaver cads. Itong mga nababasa lang natin sa mundo ng social media mula sa ilang mga netizen na siguro nakita po nila or nakasalamuhan nila, alam po nila yung pangyayari, kaya po sila ay nagsusulat ng mga ganito. Pero yung mismong si JDL po yung naglabas ng statement, walang ganun mga kadaver cads. Kahit i-check nyo po yung kanyang social media account, wala pong inilalabas na statement si Boss Joey De Leon. Pero ang importante po dito, okay lang yung kanyang kalagayan, on vacation lang siya. Kaya kung hinahanap niyo po si Boss Joey De Leon, nag-aalala po kayo sa kanya, wala po kayong dapat ipag-alala. Wala kayong dapat ika-worries kasi sobrang lakas ni Boss Joey and syempre wala naman siyang sakit. Kaya huwag kayong mag-alala dyan. Rest lang talaga siya and pahinga para syempre makapag-recharge, para po meron siyang bagong lakas, 'di ba, na sumalang sa live ng Itbulaga. So sa pre-recorded today at saka bukas, siguro wala si Boss Joey De Leon dyan kasi pre-recorded yan eh. So abangan natin siguro Miyerkules hanggang Sabado, siguro diyan lalabas si Boss Joey De Leon. At kung hindi man siya lumabas na mga live na yan, okay lang. At least wala namang masamang nangyari kay Boss Joey De Leon. Okay? Kasi alam natin na on vacation siya sa naturang programa. Okay, kaya relax, huwag mag-alala, okay lang po siya. Kasi ginalaan ko na rin po ang mga post ng kanyang anak. Wala naman pong mga post doon mga kadaver kids And syempre, wala din po silang paramdam. Okay lang naman sila mga kadaver kids. Wala namang dapat talaga na ipag-alala kay Boss Joey De Leon. Namimiss lang talaga siya ng mga Dabber Kids natin, yung kanyang kakengkuyan sa live ng Itbulaga, 'di ba? Kaya hopefully makabalik na po siya this week mga kadaver cads, okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang write-ups tungkol sa Itbulaga. Sabi nga dito, namamayagpag ngayon ang longest running noontime show ng TV5 ang Itbulaga laban sa It's Showtime. Nabawi na ng Itbulaga ang karian sa noontime block, kaya patuloy ito sa kanilang Valentine team episode at tila patok na patok sa televiewers ang bagong kilig segment na Heart to Heart. Todo kilig ang mga contestant at maging ang mga taga-subaybay ng programa, kaya naman araw-araw na nagdi-trending ang numero unang noontime show na Itbulaga. Halatang ganadong-ganado ang mga host at lalo na ang team nila Jennifer at Derek Pochi Rivera para mas pasiglahin pa at mas pagandahin pa ang programa. Kitang-kitang very lively interactive na ang Itbulaga ng Kapatid Network at hindi nabubuhay sa walang kwenta at walang tigil na chismisan on air. Mas exciting din ang mga bagong pakulo at mga segment nitong patok na patok sa mga noontime viewers. Tumarami na ulit ang advertisers at sponsors kasabay ng muling pag-akyat ng ratings nito. Kaya naman happy ang TV5 management sa takbo ng programa, lalo na at nabawi na nito ang pangunguna laban sa It's Showtime. Nakuha na rin ng Itbulaga ang baluarte ng It's Showtime sa GMA, particular ang Balance Luzon, Mega Manila at Metro Manila. Napakasaya ng mga Dabber Cats kapatid dahil sa mga pangyayaring ito. Kaya naman, congratulations mga Kadaver Cads dahil tayo talaga ang nangunguna sa noontime. So, paano mga Kadaver Cads? Hanggang dito na lang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.